Hello, sound check, mic test. Hello. Hello mga boy. No cam for now. Kasi hindi nyo may pag may camera tayo, hindi nyo makikita yun dito sa gilid eh. Kaya ito lang muna tayo. Ngayon, pag ang gagawin natin mabilisan yung fiber optic natin, boy. Mabilisan lang, boy. Umpisa na natin, boy. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo dito sa ating main. Tanggalin natin tong server na to. Walang kwenta yan. Wala na rin kwenta tong switch. Ang need na lang natin is yung router at saka yung PC. Ngayon, punta tayo sa physical. Dito tayo sa pinakaunang-unang physical, kung saan makikita yung buong Rodriguez. Ito yung aking apat na Soho. Itong ating main. Sa labas siya, no? Pero okay lang yan. Kaya pa rin natin yan i-config. Ang gagawin natin is, balik tayo sa pinakauna, maglalagay tayo ng ating server dito sa labas. Maglalagay tayo ng server. Ayan, dito sa labas. Kumbaga, ito yung magiging ISP natin. Kunwari, malayo ang ating internet provider natin. Dadaan pa, papunta pang Montalban. Nasa Maynila itong internet provider natin. Ngayon, punta tayo sa logical. Tingnan natin nasaan ito. Ito siya. Ipe-paste lang natin. Ngayon dito na tayo mag-config. Click mo si server. Parang may nagchat-chat. Bigyan lang natin ng installer tong kaibigan natin. Tapos pakita natin kung ano yung download niya dyan. Mabayaran tayo yan. Okay, punta na tayo sa ating server kung saan ito may kita natin ang ating physical ng ating server. At ito, patayin nyo lang yan. Palitan natin yan ng fiber, pang optical fiber. Yan. Lagyan na natin yan dalawa yung slot niya. Then open. Punta tayo sa desktop, IP configuration. Maglagay na kayo ng inyong gustong IP address. Sana gusto rin kayo. 155.255. Yan lang, wala na tayong ibang papaalaman. Subnet mask lang sa si IP address. Ngayon, punta tayo, X na natin, punta tayo sa services. Sa HTTP, pwede na, palitan natin yan, tanggalin natin to. Ang ititira natin si index HTML. Lagay ko na dito, save. Ngayon, punta tayo sa DHCP. Click mo to para ito yung ating ma-edit, mapalitan. Then, yung IP address na nilagay mo sa iyong server. Ilalagay mo sa default gateway sa DNS server. Lagay mo na to 100. Pwede 200, pwede 300. Nasa sayo na yan, boy. Then, huwag mo kalimutan na naka-on tong service nasa ibabaw. Then, save. Ayan na siya. Punta ngayon sa DNS. Lagay ka ngayon ng inyong web page. Kanyari sa akin is mayorpage.com. Tapos, yung IP address niya is yung nilagay ko. Then add. Make sure na naka-on din yung itong DNS service nyo. On mo lang. Then save mo ulit para na-save din siya naka-on. Yung FTP lagay mo yan. Mayor. Lagyan mo na rin yan. Add. Yan. Then tapos na. Double check natin. Na config na natin yung server natin. Punta tayo sa physical para malaman natin na gumagana si server. Lagay tayo PC dito sa ating physical, tapos punta ka ulit sa logical kung saan yan, ito siya. Idikit mo ngayon, i-config mo si PC. Yung physical niya is gawin mo, yung LAN port niya gawin mo pang fiber, yung 1FGE. Then on X, lagay mo na yung cable na pang fiber, itong kulay dilaw. Yan. Kabit mo sa gigabit ethernet. Then punta ka ulit sa PC, desktop, IP configuration, tapos yung DHCP, yung IP obtain. Ayan, gumana na. Para malaman natin na gumagana siya, iping natin yung DNS natin. www.mayorpage.com. Nagping siya, ibig sabihin no problem na, diretso na tayo makapasok agad ng ating webpage. Ganun din yung ating FTP kung gusto nyo pasukin, yung www.mayorpage
mayor.com. Ayan o. Yung username natin is mayor. Password din is mayor. Passive Momo, no? Pwede yun. GIR. Ayan na siya. Yun na natin kailangan yan. Ang kailangan natin is yung magkaroon ng lahat ng fiber. Dinilit ko na yung PC. Chinek lang kasi natin kung gumagana na ang ating server. No problem na siya. Ngayon naman pupunta na tayo dito sa structured cabling kung saan maglalagay tayo ng fiber wall mount. Ngayon kung kailangan mo ng cable pang fiber, i-connect mo si gigabit dito kay fiber wall. I-connect mo kay jack. Si jack. Tapos ngayon, nagawa na natin to. Punta ka ngayon dito sa apat mo na Soho. Maglagay ka ulit ng fiber wall. Kung saan malapit sa iyong main network. Ngayon, labas ka ulit. Connect mo na ngayon si unang fiber wall dun sa pangalawang fiber wall. Ito. Kinuha ko na yung fiber connection. Kiniklik ko si fiber wall. I-click ko si punch down 0. Tapos i-click ko yung map, yung mapang kung saan makikita ko yung apat na office. Makikita mo dito yung wall mount. Ito yung apat na office. Yung corporate office, ito yung server mo. Ito yung subnetwork mo na tatlong office building. Ito yung fiber wall. Ilalagay mo si punch down 0. Si punch down 0 yun din, di ba? Ito punch down 0 rin dito. Yan. Ngayon, meron ka na ditong box sa labas. Ngayon naman, pupunta ka ngayon sa iyong main network. Saan maglalagay ka ulit ng panibagong fiber wall. Ngayon, labas ka ulit. I-connect mo ngayon si nasa labas ng iyong network hanggang doon sa loob. Si punch down, yun yung huling pinaglagyan natin. Ngayon, dito tayo kay jack. I-connect mo kay punch down. Ito yung wall mount. Tapos punch down. Okay na. Nandito na tayo sa loob ng ating ng main network. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa closet. Kung saan maglalagay tayo ng repeater dito. Repeater. Pagkalagay ng repeater, click mo si repeater. Patayin mo, palitan natin yung isa ng pang fiber. Yan. Open mo na ulit. Huwag kang kalimutan i-close open yan, no? Yan, dapat na-green. Naka-open na yan siya. Yan naman ay kailangan natin ng patch panel. Makikita ang patch panel sa connection, tapos yung structured cabling kung saan nakalagay yung fiber wall. Ito yung copper patch panel. Maglalagay kayo niyan ng dalawa. Ngayon naman, attach tayo dito ng cable sa likod na itong mga patch panel. Kung naalala nyo yung patch panel, yung maglalagay, ibabalatan natin yung cable. Tapos ilalagay yung bawat wire. So pagkakasunod-sunod na color coding niya. Ngayon, ito yung likod ng right click mo lang tapos inspect rear. Kung saan makikita mo yung likod ng patch panel, ito yung harap, ito yung likod. Ngayon maglalagay tayo ng straight through dito sa number 23, punch down 23, punch down 23. Ayan siya. Ganun lang ulit. Inspect rear. Maglalagay kayo ng dalawang ganyan. Yan. Ngayon naman, ito naman ay i-connect na natin. Itong internet natin, provider natin, ipupunta natin kay repeater. Si punch down, dito tayo ay jack 0. Click mo si rack, tapos yung repeater, tapos yung gigabit internet. Yan. Kung makikita nyo na green, hanggang sa dulo yan is yung server natin maka-green na rin. Balik tayo ulit doon sa main natin. Ngayon naman, ito, si repeater, lalagay tayo ng straight through ng cable dito, hanggang dito. Yan. Tapos ito, dito naman ilalagay si router. Lagyan natin to ng panel. Patch out. Ay, si patch in pala yan. Si patch in. Ito si patch out.
Patch out. Yan. Labas tayo para dito natin. Makikita natin yung name niya. I-refresh natin. Yan. Para mag-iba yung name. Maglagay tayo ng cable na sa internet ng router. Ito, una. Tapos click router. Ayan, di nag-ibo. 23. May kita mo gagamit na C23. Hanggang 23 kasi yan eh. Ito hindi. Ibig sabihin, dito tayo sa patch panel 1. Tapos C23. Para magka-connect na. Para makita na natin si server. Ito siya. Ito yung internet natin. Internet provider. Dadali kay repeater. Tapos dadaan dito sa ating patch panel. Kung saan diretso lang siya. Ito diretso dito kay sa cable ng ating router. Ito na siya. Naka-connect sa internet. Ngayon malalaman natin kung naka-connect na tayo sa server. Click natin si PC. Ay, check natin yung logical natin, no? Ayan o, gulo-gulo na. Ito si repeater. Ito si repeater natin. Ngayon i-check natin si server mula kay PC ng ating ng main network. Desktop IP configuration. Ina natin. Ayan siya, gumana yung DNS natin. Check natin kung nagana. .mayorpage.com. Tingnan natin mga ilang segundo, minuto, mga 1 minute. Nagping na siya, boy. Ibig sabihin, no problem na tayo. Kahit pumunta pa tayo sa ating webpage, is dire-diretso na yan siya. O, di ba? Goods na siya, boy. Nakikita na natin si server mula doon sa malayong lugar. Ito. Kunyari, nasa Maynila yan. Konektado tayo sa kanya. Ngayon naman, tapos tayo. Nagawa na natin sa main network natin. Ngayon naman, i-connect na natin tong tatlong nating. So, kailangan natin gawin is maglalagay tayo ng hub. Makikita ang hub sa ating network devices. Tapos ito yung hubs. Ito yung PT hubs. Kung saan dito ko-connect yung ating mga SOHO. Kiklik mo siya, papalitan natin siya ngayon ng pang fiber. Tanggalin mo yan mga yan. Magtira ka na. Huwag na magtira, palitan na rin natin. Lagay natin yung mga pang fiber. Punin mo na yan. Tapos yung isa pang gigabit. Yan. CGE. Tapos open mo. Yan. Ito si gigabit, ko-connect mo ngayon dito sa ating patch panel. Patch panel, yan. Lipat nga natin. Para hindi ka malito. Yan, nakinonect ko si ito dito sa patch panel, sa unang patch panel, in. Tapos ito, i-connect ito sa router natin, sa LAN port ng ating router. Dito sa Ethernet. Ay, hindi pala gamit natin. Ito pala. Ethernet 1 rack patch out is yung number 22. Ayan na siya, nakakonect na siya. Ibig sabihin, malalagyan na ng internet connection ito si hub. Para mabigyan ng internet yung itong tatlong to. Yun naman, okay na tayo doon. Yun lang yung gagawin natin dito sa main natin. Pupunta na tayo sa unang bahay. Ito yung hub. Ito yung hub natin, yan. Ngayon naman, huwag natin tanggalin. Doon tayo magtatanggal sa physical. Ito yung unang bahay. Tanggalin muna natin to. Hindi ko alam saan nakakonect yun. Hindi mamaya sa internet eh. Ayan. Maglalagay ka ngayon ng repeater dito. Yan, repeater dyan para maging fiber na ating connection para sa ating unang bahay.
unang building. Ngayon, punta mo sa logical, tingnan mo na kung nasan siya. Nakakalat na naman yun eh. Ayun, ito siya. Ang layo. Ito siya, lapit natin. Bali, dito si router o na si repeater. Ngayon, dito na natin i-config. Click mo si repeater. Patayin mo, palitan mo ng pang fiber. Then, open mo ulit. Kailangan mo na ngayon ng cable para sa gigabit sa hub. Yan, ganyan siya. Ngayon, straight through internet doon sa internet ng ating router. Connect mo ulit si router sa LAN port niya, internet 1 doon sa ating switch na gigabit. Yan, antayin natin connect, maging green yan, kailangan maging green. Ayan na, nag green na siya. So check natin si PC kung makakonect natin kay server. DHCP success. Okay, check natin kung tingnan natin yung router. DUI nga status. Ayun nga. Ito yung DNS natin. Goods siya, goods. Ibig sabihin, no problem. Ping natin si DNS mula sa Montalban hanggang dito sa Manila. Matagal yan, matagal. Ayan na, gumana na. Ibig sabihin, no problem na rin. Ngayon, ganun lang din ulit gagawin natin sa ibang bahay. Kunyari ito, maglalagay lang tayo ng ating repeater. I-connect mo dito sa hub. Maglalagay lang tayo ulit ng repeater. Punta tayo sa physical. Maglalagay ako dito ng repeater. MediaCon kung tawagin na rin natin. MediaCool. Tapos punta sa logical kung nasan si repeater. Ito siya. Pwesto mo na para hindi magkalat-kalat. Config mo na rin dito. Patayin natin yan. Palitan natin pang fiber. Open mo. Huwag mo kalimutan na open. I-open. Then cable. Fiber. Gigabit. Dun sa hub. Then straight through internet dun sa ating outer internet. Check mo si router. GUI status. Goods naman. In DNS natin. Ayan siya. Check natin sa PC natin. Goods na rin. Pwede mong command prompt. Once na na-ping yan, automatic goods na siya. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa web page, sa browser. Okay na yan. Ito na tayo sa pangatlo. Ito tayo sa pangatlong bahay. Maglagay lang tayo ulit ng ating repeater. Ito check mo sa logical kung nasan siya. Ito siya. Pwesto mo na para hindi kalat-kalat. Then dito mo na i-config. Patayin mo, palitan mo to ng pang fiber yung LAN port nya. Then X, open X, then cable para sa repeater hanggang dun sa hub. Then straight through internet dun sa ating router. Check mo na din sa router, GUI status, IP release, IP renew. Okay na yan siya. Ganun din yung gagawin natin sa PC. Desktop, IP configuration, static, DHCP, IP obtain. Okay na. No problem na yan siya. Yun lang naman mga boy. Ito na siya. Pwede ko na to. Tapos ito naman yung kay sa mga wala pa kay Sir Dono. Ayan. Ganun lang din ito. Good slot yan. Ayan. Ayan na lang. Ayusin na lang tong linya-linya. Itatabi-tabi mo na lang. Kasi ayaw niya yung kalat-kalat din. Walang kayong makikita ang cable dapat dito sa harapan. Dito sila lahat nasa gilid. For example na ito. Create bend point. Ganyan o. Create bend point.
siya, ganyan. Ganyan lang siya. Bye bye. Mabilisan lang. Ilang oras? 30 minutes ang puta edit pa.